faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa kaming lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pribileyo na ibinigay niya sa akin na kung saan ay makapagbahagi po sa gabing ito sa ating FBK. So ang ating pong ibabahagi ko po sa gabing ito ay sa aklat po ng Efeso chapter 6 verse number 12. Sabi po dito, kapag hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So dito po ay sinasabi po ni Apostol Pablo na sa mga mananampalataya po sa Efeso, so kahit sa atin, na kung saan ay tayo po ay hindi po tayo nakikipagdigma po sa laman. So hindi po to physical na labanan po ang tinutukoy dito, kundi ito po ay spiritual na labanan. Pag sinabing spiritual, so hindi po natin nakikita, pero ito po ay ating nararamdaman. Dahil si taning po, ang dyablo, ang kaaway, ay hindi po siya nakikita. Pero nandyan po siya, nag-aabang na parang leon na kung saan ay naghihintay ng pagkakataon upang tayo ay sakmalin, upang tayo ay pabagsakin. So marami siyang paraan na hindi natin alam, na lubos akalain na yun pala ang kanyang paraan para pabagsakin tayo. Kaya maging handa tayo, maging babad tayo sa malaman natin ang paraan, importante na malaman natin kung paano ang kaaway kumikilos upang ito ay ating mapaghandaan. So dito sinasabi ng Panginoon na kung saan ay suotin natin ang mga sandatang kaloob ng Diyos. So ito ay binahagi ni Apostol Pablo, yung katuwiran, katotohanan, at isuot natin sa dibdib yung baluti ng katuwiran. So dito is gusto dito na ni Apostol Pablo na mamuhay tayo na naaayon sa kalooban ng Diyos, at namumuhay tayo na alam natin na maging handa tayo, maging prepare pa tayo sa spiritual na nakikipaglaban. Kasi makapangyarihan ang kaaway po. Makapangyarihan siya na kaya niya pabagsakin ang sino mo. Pero kung tayo po ay, ang Diyos po ang ating kasangga, so wala po siyang magagawa. So sabi sa Biblia na kailangan natin i-resist ang kaaway. Pero bago po natin i-resist po ang kaaway, sabi po sa James, tayo po ay lumapit po sa Diyos. At sa Kanya po tayo humingi ng kaalaman, sa Kanya po tayo humingi ng kakayahan kung paano natin harapin ang mga paraan ng kaaway upang tayo papagsakin. So dito ay maging handa po tayo, dahil kahit sino pa po yan, kahit gaano ka pa katatag sa pananampalataya, kung hindi tayo maging aware, hindi tayo maging laging handa, ay pwede niya tayong pabagsakin kahit sino man. Kaya dito ay pinapaalahanan tayo ni Apostol Pablo na kaaway ay seryoso siya na pabagsakin tayo. Dahil yun talaga yung gusto niya, na kung saan ay ang mga naniniwala sa Panginoon ay mawala ng pag-asa o mawala ng tiwala sa Panginoon. So tayo po ay kailangan po natin maging malalim po, maging matibay po sa pananampalataya, na kung saan ito yung ating panangga sa tira ng mga kaaway, o panangga. Sabi dito sa verse 14, panangga siya na yung pananampalataya is panangga. Siya ang papatay sa lahat na nagliliyab na palaso ng dyablo. So kailangan natin maging matibay po sa ating pananampalataya. At wag nating ibaba yung guard natin, yung protection natin. At ang protection natin ay ang una, yung kaligtasan, na tayo ay ligtas.
tayo ay ligtas at kailangan natin sundin ang kalooban ng Diyos. Kailangan natin magdepende sa Diyos at magtiwala sa Panginoon. At walang magagawa ang kaaway kung siya ang ating kasangga o kung siya, sa kanya tayo nagtitiwala at humihingi ng protection. At wala siyang kapangyarihan na papagsakin tayo kung palagi nating inaalam o sinusunod ang kalooban ng Diyos. So kaya lamang po ang kaaway po ay nagiging kaya lamang po ang kaaway na kung saan ay napapabagsak niya ang isang Kristiyano dahil binababa po natin ang ating protection. Nagiging ano bang kanya tamang term, complacent. O panatag na tayo sa buhay natin na okay na yun, tinanggap na natin si Kristo. Pero bukod pa doon is kailangan natin maging matatag o maging malalim po sa Panginoon dahil ang kaaway po ay gusto niya tayong papagsakin. So maraming paraan ng kaaway pero hindi natin alam na yun pala ang paraan ng kaaway upang tayo ay papagsakin. So dito ay maging handa tayo dahil ang ating kaaway ay hindi tao po, isang diablo po, makapangyarihan po, pero ang Diyos po ay ang higit na makapangyarihan sa lahat. So hanggang dito na lamang po, to God be the glory.